Magandang araw po sa inyong lahat. Salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo na makapag-live muli. At again, welcome po sa inyo, sa aking mga followers. At sa batch 92 ng Lapas National High School diyan sa Iloilo City. Madamo gid nga salamat sa inyo. Shout out sa aking magiting na tatay, Jesus Sukgang Senior. Daisy Sukgang sa aking nanay, kapatid na si Sheila at Jan Sukgang sa aking mga pamangkin, relatives at mga kaibigan, no? Mga schoolmate ko diyan sa La Paz SDA, sa Seventh-day Adventist. Shout out sa inyo kung makarating man yung Facebook ko sa inyo. Salamat to. So ano pa ba? Siyempre, gaya ng ipinangako ko kahapon na itutuloy natin itong about the beast, no? Yung ano pa lang ngayon, yung segment ko is Vox Populi. Opo, ganun pa rin ho, Vox Populi. Yung topic is about the beast. The beast is here. Ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr., a Filipino content creator. Welcome po sa ating channel at magandang araw po sa inyong lahat. Anong oras man po kayo ngayon, good day po sa inyo. Sana kayo ay nasa maayos na kalagayan. Sana kayo ay masaya kasama ang inyong pamilya. At kung kayo'y nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. Salamat po. Ituloy po natin. Ano ba yung pauna ko? Ipopost ko na lang muna. Siyempre, meron ho talagang mga bagay o pangyayari sa mundo na bagaman i-deny, isabihin man na, ay, wala yan. Meron ho talaga. Gaya ng ipopost ko na ito. Yan. Baka sabihin nyo naman, gawa-gawa. Tama yan, siyempre, hindi naman gawa-gawa yan. Meron hong mga patunay yan, yung mga facts, yung geography, the current world politics. Talagang totoo iyan. Ngayon, baka sabihin nyo, sa Revelation, 7 ulo man yun, 10 ang sungay. Tapos yung 3 sungay, naging isa. Tandaan ho natin, the world is a stage. Opo. Talaga hong mga nakasulat sa Biblia diyan, dito sa mundo mangyayari iyan. And it will come to pass at nangyari na nga. No? Talagang sa mundo natin, talagang marami na hong pangyayari. Ikot ko lang sa Bible, sa Mateo, sabi ng Panginoon, sinabi niya yung mga bagay na iyan pauna para pag nangyari, siyempre, at least alam nyo na, sinabi niya ng pauna. Nasa Mateo, I think 24 verse 24 to 25. Check ko lang, double check ko lang. Habang po double check ko, sundan po ninyo yung na-post ko. Yan About po iyan sa Communist China. Kasi yan yung focus ng ating pag-uusapan sa ngayon. About the beast. Meron pang mga beast kasi maraming beast Gaya nga ng i-refresh ko lang. Doon po sa panaginip ni King Nebuchadnezzar sa Book of Daniel, meron po doong mga civilization na sinasabi. And in the Book of Daniel sa chapter 7, meron naman doon mga hayop. Opo. Bawat civilization. So may mga in particular, meron mga tinatawag doon mga element tulad yung gold, silver, brass, iron, tapos partly meron doon sa bandang paanan may clay. So bawat civilization ng mga panahon na yan, siyempre gumagamit sila ng mga armas. Meron hong either mga palamuti or baluti, kasi tulad yan sa Greek, the Macedonian Empire. Gumagamit sila ng brass Kung napanood ninyo yung 300, si King Leonidas, nagtayo sa doon sa may yung pass about the 300. Talagang last stand nila iyon. Talagang against iyon sa makapangyarihang imperyo, the Persian Empire that time.
Pero prior the Persian Empire, meron pang mas nauna sa kanya, the Babylonian Empire. Ito nga si King Nebuchadnezzar. So, yung elements doon, nagre-represent yun ng bawat civilization. Ngayon, sa panahon natin, nandun na tayo sa ibaba. At coincidence din itong Communist China or China also uses iron. Opo. Kung mapapanood ninyo itong isa pang ang sequel no sa isang stasyon dati, yung title ba na Jumong. Yan. Ganun po. Kasi may pinapanood din ako mga Korean novela kasi more on meron silang historical significance, historical value sa civilization po doon sa Korea. So ganun ho. So may mga instance doon na siyempre meron silang mga encounter sa China. Tapos meron sila yung paggawa ng espada. Dinidiscover nila yun sa time ni Jumong sa sequel na yan about the espada of making sword. No? Gamit po doon yung mga kung anong elements man, tinutunaw nila yon para gumawa ng espada. Sino ang gumagawa ng mga blacksmith? Ganon po. Meron silang hammer, tsaka meron silang anvil. Yung patungan, yung anvil, yung alam nyo na, pukpukan ng yung pinaka-base na pinupukpukan ng espada. Ang tawag doon, hammer and anvil. So, alam yan ng mga blacksmith. So, in particular, again, sabi ko na nga, bawat civilization, meron hong mga elements doon. Siyempre, makita yan sa paggamit ng mga espada. Tulad noon, baka sabihin nyo, paano yung Persian Empire, ang gamit nila doon, silver? Hindi ho, may mga baluti sila sa mga na nag-identify ng civilization na yan, yung silver. About naman sa gold, usual doon sa kay King Nebuchadnezzar, meron po silang sa mga baluti nila or mga nila about the gold. So kung gusto niyo ng masinsinang o intense na pag-aaral diyan, pwede naman ho iyan. Kaso lang gugugulo tayo ng matagal na panahon iyan. Pero kung gusto niyo, meron kayong nakahanda, pwede niyo namang i-search, i-post niyo na lang ho, pwede ko namang sundan iyan. At i-search ko rin siyempre bago ko sagutin ang inyong mga tanong. Well, pwede ho kayong mag-post ng any comments, suggestions, queries, or whatever. And please, don't forget to like, share, and follow. Panawagan ko lang po yung aking YouTube channel. Panawagan ko rin. Paki-follow nyo din po yung sa YouTube channel ko para po ay makapag-live din po ako doon. Salamat po ng maraming salamat sa inyo. Ngayon, since na pag-uusapan natin itong The Beast, marami ho kasing elemento bigyan ko kayo ng halimbawa. 'Di ba yung iba sa inyo naglalaro ng Clash of Clans or sinasabing arcade game. Doon po sa arcade game, meron hong tinatawag yan na mga yung resources. Opo. So, minamanage mo yung resources mo kasi may binibuild ka eh. You are building an empire, you are building a kingdom, ini-strengthen mo yung military mo. So, ganun ho. Ibig sabihin, may economics. Oy, miso yung Gini, classmate. Shoutout sa iyo ha. Sana hindi ka ma-endorse panood mo rito. Oy, Jobert! Good luck sa iyo. Hindi ko na lang sabihin ko ano yung nilalakad mo. Good luck. Ingat na lang lagi. Pero masaya ako para sa iyo. Sa iyo yan. Lakarin mo sa iyo yan. Text mo lang ako pagka mayroong mga gaguhan diyan. Sa iyo yan eh. Sabihin mo sa iyo yan. Ganun lang yon kasi contribution natin yan eh. Wala namang isingit ko lang patungkol dito kay Jobert. Wala namang hindi naman in particular yan sa mga tulad yan na kung ano man yung naging status mo ngayon sa Philippine Coast Guard na kinakaharap mo rin patungkol dun sa alam mo na yun ayaw ko nang bagitin baka makuha pa nilang idea sa iyo yan. Ganun lang yun. Basta ganun, to make the story short, yun na lang kasi ayaw kong spill the beans ayaw kong mag-spill the beans kasi alam mo na yung iba dyan, may binabanggit ka nga regarding dun sa status mo, identify mo yung tao, identify mo yung account, ma-recall mo mailatag mo ng tama, pero ayaw kang pakinggan.
Kaya nga itong channel ko ginawa kong Ode Alteram Partem, Let Us Hear the Other Side. Dapat kasi pagka once may sinasabi ka, pakinggan ka rin nila, hindi yung one-sided lang. So ganun lang ho. Gaya ng sinasabi mo, mauubos tayo or mauubos kayo pag yung kasama ganyan. Mantakay mo ba naman, siyempre ayaw ko na lang sabihin kasi ayaw kong i-preempt ba kung ano man yung may nasa ka o balak mong gawin. Pero ituloy mo yon at sabihin mo talaga na mag-request ka na ganun. Pakinggan din yung side mo. Kasi hindi tama yan, hindi hustisya yan, na hindi papakinggan yung side mo na may binabanggit ka tapos ayaw nilang aksyonan. Bakit ayaw nila aksyonan? Yun ang mabigat doon dahil ba, siyempre, sabihin na lang natin, dahil ba opisyal, hindi naman yata hustisya yan. Hindi ganun yun. Hindi naman sila may-ari ng Coast Guard. Ang may-ari ng Coast Guard ay ang Pilipinas o ang gobyerno ng Pilipinas. Siyempre, ang mga tao. Kasi dahil sa Pilipino, sa mga kababayan nating Pilipino, kaya tayo nabubuhay. Ilaban mo yun. May katwiran ka dyan. Sabi nga ni Attorney Season, pag may katwiran, ipaglaban mo. So, tuloy ko lang. Ito naman pala sa The Beast, meron hong tawag niyan yung sinasabi natin sa, sabi ko nga kanina, yung resources, economy, may binibuild ho iyan. Kahit ito sa American Revolution, time ni George Washington, halos may mga sundalo nga siya, nagkandamatay doon Ilan libo yun, hindi pa nga tinamaan ng bala, nagkandamatay, siyempre, sakit kung ano man inabot, iba doon. Yung sa American Revolution, mapanood nyo, sabagay, ilang beses ko na rin na-share. Ang sinasabi ko lang, resources or provision. Na kung makikipagdigma ka, dapat may provision ka. Ngayon, pupuntahan ko itong beast. Nandito na sila sa atin sa Pilipinas, sa loob natin. Tulad yan, paano sila mangkanker? Kasi ang sabi ni Lao Tzu or Sun Tzu, a Chinese philosopher, na yung perfect na pakipagdigma is you avoid war. Pero i-conquer mo yung kalaban mo. Paano yon? Ito, bigyan ko kayo ng halimbawa. Paano i-conquer yung isang bansa? Napakasimple lang nito. Economy. Yung sinasabi ko nga, market, Pag binaliktad mo yung M, magiging W, it's war ket. War of technology, ganon siya. Tech ram, tech war, ganon siya market I-jumble mo yung, baliktarin mo yung M, magiging W. So, it's war ket. We are at war, yes. We are at war with the communist ever since, And the rise of communist China, the rise of communist China ng 1977, time ni Deng Xiaoping, This was prophesied, uttered, stated, announced, informed ahead by then President Ferdinand Edralin Marcos. The rise of communist China. Mapapanood niyo yan sa YouTube. Kung i-search niyo si William Buckley, 1977, ang channel niya or ang segment na yun is about the firing line. Yun po yung title ng show ni Buckley, William Buckley, The Firing Line. Ang naging guest niya diyan si Marcos Sr. noong 1967. Yan, pinost ko naman po. Pwede niyo i-search yan, sundan niyo po yung timeline at syempre meron no siyang yung channel, pakisundan nyo na rin pakisuportahan nyo na rin. Siyempre yung mga ganyang channel na upload ng mga historical na mga accounts are significant to iyan from that day na in-upload na ginagawa iyan at patuloy na in-upload dito sa YouTube. Salamat naman sa Diyos, salamat sa mga technology na ito. Dahil napapanood natin yung mga accounts na yan, bagaman 1977 pa iyan, itong si William Buckley and Marcos Sr. Opo. Yan, sinasabi niya ho yan. The next center of is the China. Sila ho yan. Kasi matandaan natin itong si Deng Xiaoping mula nung mamatay si Mao Zedong 1976, si Deng Xiaoping nang umupo. At nakita ni Deng Xiaoping na yung potential ng China, ano iyon? Yung labor. Opo, sa labor.
pinag-uusapan natin yung economy nito whether it be local, whether it be sa China, whether it be sa Pilipinas. So, mura kasi ang labor sa Communist China kasi sa dami ng tao nila. 'Di ba? Tapos ang captured market doon is yung manufacturing company itatayo doon or ang sinasabi diyan assembly line. Yung mga gamit panggawa ng mga kung ano man sa manufacturing siyempre i-establish doon sa Communist China, mag-hire sila ng tao, mag-hire sila ng labor, mura. So ganun 'yon. So, the rise of Communist China, yan sinabi ni Marcos yan noong 1977. Kung gusto nyo, pwede nating panoorin. Pero ituloy-tuloy ko lang muna. The beast is within us. Kasi naalala ko nga yung teacher ko sa social studies nung first year high school ako sa University of Iloilo. Ang sabi niya, base dun sa datos na sinabi niya sa amin sa lecture niya, is 83% or 85% of the Philippine economy controlled by the Chinese, Filipino-Chinese or Chinese or Taiwanese or whatever. So hindi naman ako xenophobic, hindi naman tayo xenophobic. What I am trying to say here is about the Communist China's economic influence. Communist China's strategical world hegemony, flexing yung piniflex niya yung power niya not just militarily but then by economics. Opo. At ang isang patunay diyan si Kevin Rudd. Si Kevin Rudd, isa siyang dating diplomat ng Australia. May lecture siya diyan sa yung TED show, yung Tango Echo Delta, all caption. Kung i-search nyo sa YouTube, type mo yung Kevin Rudd. Kevin, Kilo, Echo, Victa, India, November. Kevin Rudd, yung family name niya, Romeo, Uniform, Delta, Delta. And i-type mo doon yung TED. Kevin Rudd, TED. Ano yung TED? Tango Echo Delta. Isa siyang channel kung saan may mga invited guests sila, mga experts. Yun yung nag-lecture halimbawa. So, based doon sa lecture ni Ted about the rise the economy, yung economic yung sa trade, ng Communist China, talaga halos ma-overtake niya na yung US. Opo. Halos ma-overtake niya na. At alam naman natin, isa pa doon sa meron ngayong potential ang China, meron silang tinatawag doon na about doon sa Earth, yung earth na, yung mineral, yung lupa, na doon mo lang makukuha sa China, mabibili mo lang doon sa China. Kasi yung tawag nito, earth, ang tawag niyan. Parang special siya na lupa na doon mo lang makita sa China. Talagang sila may control. Gusto ko mga loobin sana na may makuha akong pagkapirahan ko para ma-upgrade ko lahat ito. Para pag nagsasalita ako, mabilis. Kasi nagpa-pop sa mind ko, ang bibilis mabibilis yung takbo ng information sa loob ng isip ko na nadidelay yung salita ko Opo, ganon. Nadidelay yung dila yung pananalita ko. So, ganon about the economy, ganon talaga ang gusto ng Communist China, lalo pa sa history ng China. Kung napanood ninyo yung sinabi ko kahapon or nakaraan about sa pelikula na titled Hero. Hotel, Echo, Romeo, Oscar. Ang lead actor diyan si Jet Li. About sa Hero. Doon sa last portion, kung saan patapos na yung pelikula, may dinala siya doong telang puti na nakasulat doon yung salitang Chansha. Or sa salitang English, phrase is under heaven. Under heaven. Ganun kasi ang belief nila na under heaven, na talagang meron talagang role ang China, ancient China, or sabihin naman natin Communist China, na mag-rule ng mundo. Kasi ganun talaga ang trajectory, The trajectory, the plan ng Communist China is world hegemony, world power. Ganun. Kaya nga nakalagay diyan sa isa pang pinopost ko diyan is capitalism capid. Ipopost ko na lang din.
Ini-emulate talaga ng Dragon itong Amerika kasi gusto nga nila ng world hegemony. Ano pang isang patunay doon na gusto talaga nilang world hegemony? Ito yung sinasabi na BRI, Initial Bravo Romeo India. Ano yung BRI? Belt and Road Initiative. Kasi during sa ancient time ng China, may tinatawag silang Silk Road. Yun ang tinatawag nilang road. Silk Road. Yung economic nila, yung control na hanggang sa US, hanggang sa Europe. Hanggang sa Europe. Kasi nagtitrade sila eh. So along that trade route, may binibenta sila. Ano yung pinaka-product nila, isang binibenta? Yung silk. Kaya nga tinatawag yan, the Silk Road. Kasi sila yung may technology sa paggawa ng silk. No? Kaya ang tawag sa ancient times na yan dyan, the Silk Road. So ang daming trade dyan hanggang sa kung ano-ano pang na mga turn of events sa historical events na nangyari dyan sa Silk Road. But then balikan ko lang itong Communist China is gusto talaga nila yung world hegemony. Kaya nga flexing sila ng power nila dito sa Asia. Sila talaga ang problema dito. Sabi nga ni Kevin Rudd sa channel na TED doon sa YouTube, i-search nyo ho. Makikita nyo dyan about sa influence ng China. At saka meron pa isa yung 60 Minutes Australia. Doon naman sa 60 Minutes Australia, meron ho dyan isang retired US officer, isang military officer. Tapos sinabi niya rin doon, may tinatawag siya doon na elite capture. Doon sa sinasabi ng elite capture, syempre mga negosyante dyan, kinakapture talaga nila iyon. Whether it be asawahin mo, whether it be mag-invest ka, ganun sila eh. Ganun talaga sila. Kaya nga isa doon sa halimbawa na may sinasabing elite capture is yung 1977 nung binuksan ni Deng Xiaoping ang China sa buong mundo. Pasok ng pasok doon yung mga manufacturing company, mura yung labor. Siyempre, dahil yung isa pang sakit dyan na nangyari, yung World Trade Organization nung time I think ni Bill Clinton, time ni Bill Clinton, naligawan siya ng China na yung China daw papasok sa WTO. Whiskey Tango Oscar, World Trade Organization. Lahat to, basta napasok ng Communist China, talagang ang laki ho ng problema. Opo, ang laki ng problema. Baka sabihin nyo, galit kaya ta si Inchik. No, hindi. Yung katotohanan lang ho. Kasi ako may dugo rin akong Inchik, baka ilang percent din ano. Tsaka may mga Inchik akong nakikita rito, tinitingnan ko sa mata, hindi makatingin sa yung meron pa nga dito, tinitingnan ako, galit sa akin eh. Bahala kayo. Alam ko naman yung galawan ninyo eh, no? So, itong si Bill Clinton, malamang sa malamang, hindi naman sa malamang sa hula, sabihin natin hula, nabili. Opo. Paano siyang nabili? Siya kasi yung nag-advocate na yung China pumasok sa World Trade Organization. Nakapasok ngayon. Tingnan mo naman yung ginawa. Halos na nga lahat ng mga trade sa buong mundo, banat sila ng banat no? Opo, pinasok nila. Tingnan mo itong gumagawa ng cellphone, si Sony Ericsson, si Nokia, halos wala na eh. 'Di ba? Nakita nyo dati yung meron pa nga mga Blueberry na mga, nabanggit ko naman yung brand, no? 'Di ba? Ganun sila. Ganun talagang trajectory ng Communist China is world hegemony. They avoid war but then they conquer. Ganun siya. Yan ang perfect na war sa sinasabi ni Sancho is the economic power. Ganun siya. And the world was warned. Ano yon? 1978 na pelikula yung Snake in the Eagle Shadow. What a coincidence. Snake in the Eagle Shadow. Kasi itong China talagang nagre-represent din ng dragon. Kaya nga dun sa paunang comment ko, pinost ko is about China, the dragon. Gusto nila kunin yung Taiwan to complete the second eye, to swallow the Philippines, the entire Philippines. And what a coincidence, base doon sa Revelation 12, talaga hong tumayo yung dragon sa harap ng babae. Buong mundo ho, tingnan nyo yung geography, nagbubukod tangi sa buong mundo na itong geography ng China nakaharap sa Pilipinas. Ito yung Hainan, ito yung Taiwan, gusto niya kunin yung Taiwan para makompleto yung mata, lulunukin niya yung Pilipinas, and the Philippines represents a lion.
Philippines the Lion. Hindi ito i-post ko rin. Baka sabihin nyo, oy, ano ba yung pinagsasabi mo? Ang dami ng sinasabi mo. Opo, marami talaga sana. Tulad nito, binanggit ko si William Buckley. Andyan o, sundan nyo na lang iyan. Sundan nyo ho, may timeline, may time frame naman iyan. Sundan nyo ho. Ngayon, kung about naman sa Philippines, ay marami talaga kung ipopost sa Pilipinas. Saglit lang, sundan nyo lang ho. Ngayon, kung pwede nyo namang sabihin nyo, limbawa, gusto nyong, pwede naman ho. Mag-post kayo ng tanong ninyo. Ito, tulad yan, about the Philippine flag. What a coincidence, the Philippine flag represents a Bible. And yung triangle sa Philippine flag, kunin mo yung triangle doon, ilatag mo sa Philippine archipelago, talagang nagre-represent din ho ng pyramid itong Pilipinas. Tapos yung araw, sakto din ho sa Panay Island. Hindi ko naman sinasabi na ako yon, bahala na ho. Ako nag-i-inform lang ako na meron ho tayong role na bilang mga Pilipino. Kaya nga isa yan sa mga sinabi ni, lakas loob na sinabi ni General Douglas MacArthur. Give me 10,000 Filipinos and I will conquer the world. That was during the Korean War. Opo. It's doon po yun sa Battle of Yuldong or Yultong na meron ho doong mga at least 900 to 1,500 Filipino soldiers laban ho doon sa 40,000. Yes, 40,000 Chinese and North Koreans na pumunta doon sa lugar na iyon para i-conquer. Kasi meron doon mga composite, nagpadala yung United Nations ng iba-ibang bansa. Like yung isa, marami sila doon eh. Yung, I think Brazil meron din doon, may Turkey meron din doon. Basta ho, lahat ng countries na nagpadala doon. Tingnan nyo na lang din sa YouTube, meron din ho iyan. Na nag-atrasan sila, yung bukod tanging contingent na natira doon are Filipino soldiers. And then they fought hard. They fought hard. Ganon ho yun. Yan o, about sa Philippines. Ang dami hong nakapaloob sa Pilipinas. Ganun o, yan, pinopost ko na lang yan. Tingnan nyo ho yung geography. Tapos yung, ito pa. So Israel panawagan ko sa inyo Israel, baka tulog pa rin kayo. Sana gising-gising naman kayo. Gising-gising din sana kayo. America, you better wake up Gising-gising naman. Oy, salamat pala sa to the United States of America yung dinonate niyo doon sa Tawi-Tawi sa Filipino soldiers na kita ko ngayon, no? Yung mga gamit pang, siyempre alam niyo na, pang interdiction, pang enforcement tulad nito. The US government handed over 2 rigid inflatable boats worth $3.2 million to the Philippine Marine Corps 2nd Marine Brigade in Tawi-Tawi, Mindanao, boosting their maritime mobility. Together we sail toward a free and open Indo-Pacific. So, congratulations dyan sa 2nd Marine Brigade of the Philippine Marine Corps, Tawi-Tawi, Mindanao. Congratulations sa inyo. Meron kayong 2 rigid inflatable boats worth 3.2 million. Siguro meron pang mga additional iyan. Yun lang yung sinabi, pero alam ko meron pang mga nakasama yan doon kasi 3.2 million no? Kung 2 rigid inflatable boat man yan, ibig sabihin yung rigid inflatable boat meron siyang matigas na portion sa ibaba, sa ilalim. Tapos yung sa gilid niya meron siyang inflatable. Kaya nga tinatawag siya rigid inflatable boat. Pag sinabi mo lang halimbawa rubber boat, as in rubber lang talaga yon. Kasi yung pinakailalim niya malambot yon, pwede mo siyang tusukin. Although na meron siyang flooring na aluminum or matigas na mga flooring, pero yung pinakailalim talaga nun is rubber lang siya, no?
rubber. Pero ito, mas maganda ito, yung rigid inflatable boat, tsaka matigas siya, hindi siya basta-basta nabubutas. At tsaka mabilis ho yan, mabilis. So again, congratulations sa 2nd Marine Brigade of the Philippine Marines in Tawi-Tawi. So congratulations, may bago kayong inflatable boat dyan, o rigid. Again, rigid inflatable boat. So balikan ko lang about the economy sa China. Kasi ganun nga yun yung sa market. Baliktarin mo yung M, it's worth it. At nandito talaga sila sa loob. Mayroon silang sinasabi na the 100 Years War. Ngayon, tanong nyo sa akin, hindi ka ba natatakot sa mga pinagsasabi mo na yan? Ay, hindi naman no. Hindi ako takot. Gaya nung 2004 dyan sa ibabaw mismo ng Binondo, doon sa may Dasmariñas Street, 2004, naglalakad ako doon. Hinit and run ako ng Nissan Sentra Series 3. Tainted brown, aluminum mugs, black bumper, front and back. Hinit and run ako dyan. Hindi ako napano. Nung tumingala ako sa langit, may nakita ako doon yung bandang uli, yung hugis ba ng demonyo. Dahil sa sobrang laki niya, kalahati lang ng mukha yung nakita. Kasi yun lang yung kasya doon, no? Nakatingin sa ganyan sa ibaba, tapos nakabukas yung bibig niya. Akala mo ba parang kalansay? Sa loob-loob ko nga naisip ko, sabi ko baka yun yung sumusunod sa kasi gray no? Gray. Kasi ang sabi dun sa Apocalypse, meron doong 4 horsemen, tsaka meron dun sa isang kabayo in particular, yung kamatayan sumusunod sa kanya. Ganun ho. Pero sabi ko matinding mga kapangyarihan ito. Kaya pala sabi ko yung mga pelikula ng mga Chinese, may mga powers, ganito, ganyan. Talaga palang meron talaga. Meron talagang significance sa tunay na buhay. Hindi naman sa sinisiraan ko kayong mga taga Binondo diyan. Hindi naman ako xenophobic. Atin, totoo lang. Ngayon, kung nabuksan ko yung sikreto ninyo, tinatago-tago ninyo, hindi ho. Marami na hong panahon na mga accounts na talagang alam na rin ho ng mundo yung galawan ninyo. Lalo na sa ekonomiya, subsidize. Sinasubsidize ho ng Communist China yung kanilang product, tulad yan, yung isang brand ng EV cars, the electric vehicle cars, mga products nila. Sinasubsidize ho yan nila. Kaya marami dito sa Pilipinas, yung mga China-made na mga products, mura. They subsidize kasi sinasubsidize ng Chinese government iyan. Kaya mura. Pagdating doon sa market, ang laban doon is price. Matatalo ka. No? Although na sabihin natin, halimbawa, substandard yung gawa nila, or mahinang klase, siyempre, by economics, yung tendencies talaga ng tao is bibili ka talaga ng mura kasi nagbabudget ka lang, no? Yun ang isa sa mga nakita nila na about the price, sa pricing ho. So, ganun po yung mga galawan ng Communist China, and in particular po about sa Philippines. Tingnan nyo ho. Baka sabihin nyo nagbibiro ako, ay hindi ho. Meron nga akong tanong dyan sa Bible na worth 133,000. Basta pag may pera ho ako, ilalatag ko dito sa harap ko yung pera para sabihin nyo, para malaman nyo talaga na totoo. Ngayon, kung meron mang sa inyo, ni sino man dyan sa inyo na gustong sumubok na sumagot doon sa mga na-post ko ng tanong with regards on, I think, mga 10 questions iyon, Pwede naman ho, para pag nagkapera ako, isend nyo lang sa akin yung GCash ninyo, padala ko, bayaran ko, tapos pipicturan ko na kayo, pinadala ko yung pera. Pero syempre, alam nyo na, mag-uusap muna tayo. Kasi hindi basta-basta yung isasagot mo lang ganito, hindi ho. Kailangan doon sa aking tanong, sagutin mo man, may discourse tayo, may pag-uusapan tayo. Syempre, ang sasagot lagi dyan, Biblia. Biblia yung sasagot. Ganun lang ho. So, balikan ko itong beast. Ngayon, balikan natin, in times of war, mga giyera, kailangan ho talaga provision. Tulad yan, nabanggit ko nga si George Washington, the first president ng United States of America and one of the founding fathers ng United States of America. Kailangan talaga ng provision. Napanood ko nga doon na halos ibang sundalo niya, wala talagang suot sapatos ni damit pang lamig. Wala. Halos yung iba doon nakahubad na. Opo, kasi wala ngang kadamit-damit, wala ngang kaprovision. Kasi nag-uumpisa pa lang yung revolution sa Amerika na yun. It was the start of revolution doon sa Amerika.
doon sa control ng about the US, the Americans and the British. Ganun ho 'yun. Malungkot na kasaysayan niyan, pero siyempre by military doctrine, by military doctrine, talagang wala hong magsabi na may panalo 'yun ni George Washington, kasi ilan yung mga tauhan niya, hindi pa naman lahat well-trained iyon. So, against ho doon sa superpower that time, the British. Sila ho yung talaga yung disiplinado ng mga sundalo. Talagang may provision sila. Pero, siyempre, sabihin na lang natin dito, ito. Ito yung panalangin ni George Washington. Yan. Basahin nyo na lang ho. And sabi nga ni Marcos, faith and destiny. Gusto ko sana lahat ng mga binabanggit ko na yon naka-play ba kaagad. Maganda yun no? Para ba pag nagbanggit ako ng ganyan, pakinggan natin. Ito si William Buckley, pakinggan natin si Marcos, pakinggan natin si Ronald Reagan. Ganun ba? Pakinggan natin si John F. Kennedy. Ganun ba? Yang mga ganong bagay na iyan. Kasi ho talaga, hindi naman siya pinagbibintangan ko yung Communist China. Ang sabi pa nga dyan sa Biblia sa Revelation 12, merong tanda sa langit about the Red Dragon. What a coincidence na pag itaas mo yung flag ng Communist China, aawit sila na national anthem nila, itatapon pa yung flag na ganyan, aawit sila, inaangat yung flag. Hindi ba pag tingala mo sa langit, makita mo yung tanda sa langit? Ano yun? Siyempre tumitingala ka sa langit, makita mo yung flag ng Communist China. At kung gawin mo man siyang lobo, gawin mong lobo yung flag ng Communist China, makita mo yung dalawang bituin na malaki, magiging mata. Yung minor stars na 4, magiging 8. Kaya nga tawag ko dyan, red beast. Two-eyed red beast with 8 horns. So, ganun ho siya. Siyempre, sabi naman dyan sa Book of Revelation, ang may unawa, tinatawagan dyan yung may unawa. Well, welcome ho sa inyo. Welcome ho sa United States of America to President Donald J. Trump. Sir, alam nyo naman yung mga, my advocacy. I've been advocating this, not anti-China, but then to tell the world about the secret sa flag ng Communist China and their economic secret and their chance under heaven, their trajectory, their intent to conquer the world, to see the distrap, no? Gusto ko nga i-play sana dito si si Victor Gao. Ang daming sinabi, siguro next time na lang. Lahat ng mga nabanggit ko rito, most probably i-review ko rin ito. Tapos i-share ko yung mga clips na yan, yung mga video clips na yan, para masundan din ho ninyo. However, meron naman akong nailagay na mga reference dyan. Pwede nyo hong i-search yan. Pwede nyo ring i-save. At meron ngang nagsabi sa akin dito, kinokopya ko lang daw yung mga ginagawa kong comments. Abay, hindi ho. At saka sabi nila, copy-paste. Abay, hindi naman kinopy-paste yan. Kumbaga, ginawa ko nga yan. At nakasave yan. Siyempre, sinisave ko yan. Tapos, siyempre, pag nag-comment ako, para paste mo na lang, siyempre mabilis yun, kaysa uulit ka nang uulit. Common sense ba? Kaya nga may technology. So, ganun about the flag ng Communist China. Hindi naman siya pinagbibintangan ko. Ganun talaga ang kanilang tawag niyan. They aspire. Sabi nga dyan sa Capitalism Capit, conquer the world. Change the population from within. Ganon yung lahat. Ganon yung sila yung parang napakahayop nila. Sa labas nila, talagang ang gaganda, ang puputi,
Pero ganun pala talaga. Ganun. Sa goal naman nila, halimbawa sa babae, may sinasabi nga dyan sa 100 Years War. Meron pa nga sila diyang goal na kung ano-ano mang pinagsasabi ko dyan about kisaing, geisha, no? Ganun ba? Ginagamit talaga din yung babae. Opo. Tulad dyan, may precedent na sa Bible halimbawa. Tulad ditong si Lucifer, si Satan. Bawat pangalan may tinatawag yan na etymology. Lucifer, parang liwanag yan eh. Ano ba yung etymology ng Lucifer? Speaks about light, no? Tapos yung Satan naman, enemy, adversary. Kaya nga dito sa mga ganitong bagay, mahalaga din ho na sa pag-aaral natin, halimbawa, tingnan nyo rin ho yung mga salita dyan, tingnan yung etymology. Ano po yung etymology? Yung etimon, the beginning. Para ho, kasi sabi ko nga nakaraan, yung definition ng corruption, no? May iba tayo ng konti. I-refresh ko lang. Iba ho yung sinasabi sa etymology ng corruption or ng corruption kaysa definition ho doon sa dictionary. Sa dictionary, yung corruption is an opportunity, ano? Sabihin ko na lang shortcut, opportunity, opportunistic. Samantala naman doon sa etymology, yung corruption from the word corruptio or corrompere, com and rompere or romper, no? Kinong combination kasi yun eh. Com is together and romper is to break. Corrompere, to break. Break together. Kaya ang corruptio or corruption or corruptio sa salitang Latin is to break together. Mantakin nyo ho, ang laki ho ng pinagkaiba ng salitang ng corruption sa etymology tsaka sa dictionary. Ganun ho, ang laki ng pinagkaiba. Tingnan natin ito yung etymology ng Lucifer, ano? Kasi may sinasabi diyan sa Isaiah 14. Isaiah chapter 14 verse 12, no? About kay Lucifer, no? How art thou fallen? Morning star ang tawag sa kanya. Takin mo, morning star. Ito, etymology, Lucifer. Stems from the Latin word Lucifer, meaning light bringer, which is a compound of lux, light. Yung sabon pala na Lux, ano, naalala ko tuloy yung brand na Lux, yung sabon, light, pampaputi pala iyon. And ferre or ferre, to bear or bring. Originally, it was the Roman astrological name for the planet Venus, the morning star. So, ganon. So, ganon no, light bringer, yung Lucifer, or morning star. Kaya si Lucifer, sabihin ko talaga duwag, isa siyang traidor. Malinaw naman ang sabi ng Biblia, na yung kasalanan, nakakaduwag yan eh. Pag may kasalanan ka, nakakaduwag. Kasi ang isang pangyayari sa Bible, si Adan at si Eva, nung tinawag sila ng Panginoon, nasaan na kayo, nagtago sila. Tapos dahil nakahubad na sila. So nagkasala kasi sila. So ganun no. So marami hong sikreto diyan sa account ho sa Book of Genesis. Hindi lang ho dahil nabasa mo yan, akala mo ganun lang, hindi ho. Kaya nga ang sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, na ang salita pumapatay, datapwat ang espiritu ay nagbibigay buhay. Opo. Ano ibig sabihin ng espiritu in the Bible context, no? Spirit are teaching, learning, understanding, wisdom, doctrines. Ganun ho. Mga bagay na magkakapatid, yung sinasabi na synonyms, no? Meaning of the same meaning sila, words of the same meaning or related. Kaya yun ang Lucifer, light bringer. So marami ho siyang ginawa diyan sa halamanan, marami ho talagang sikreto diyan. Actually, isa nga diyan sa mga tanong ko, ano ang sikreto doon ng
ng mga traidor sa halamanan. Marami ho iyan. May premyo din iyan ha. Pagpasensyahan nyo na dahil wala pa tayong hawak na pera. Pero pag meron ho talagang hawakan ko yung pera, ilalagay ko rito 133,000 tapos bawat tanong 5,000 pesos. Ganun lang ho. Siyempre, usap tayo, hindi pwede yung babira na lang kayo ng sagot kasi may katanungan na mga kasunod yun ano. Yun kasi ang pinaka-catch doon. May tanong siya, akala mo isa lang. Siyempre, kailangan ipaliwanag mo rin. You have to explain. You have to kung saan mo kinuha yan. Siyempre, nasa Bible naman lahat yan. Hindi naman ako magtatanong halimbawa na wala sa Bible. Although na baka sabihin nyo, meron kang natanong patungkol doon sa Jupiter eh. Ano yung pula doon na bakit merong red spot ang Jupiter, yung planet Jupiter? Ay meron naman ho. Meron talaga sa Bible iyon. Siyempre, kung ano man yung saan mo pupulutin yung sagot doon, saka na lang. Ganun lang yun siya. So, ganun talaga ang beast sa Pilipinas. The beast is here. Talagang nandito na sila. They control the economy at yung balikan natin, yung digmaan sa giyera, hindi ka pwedeng may panalo yung giyera kung wala kang provision. Kaya nga ang strategy doon ni George Washington, one of the founding fathers of the United States of America, is to talagang hit and run siya, mag-engage siya, tapos tatakbo na naman siya. Kasi siyempre wala kang resources eh. Ang style niya, kung saan yung mga resources doon, alamin niya, kailangan niya ng intelligence, kaya nga ganun kahalaga ho yung intelligence. Opo. So, puntahan naman natin si Sancho. Nakita lahat ni Sancho yan ay ahead pa kaysa kay George Washington. Tingnan nga natin yung history ni Sancho or Lao Tzu. Tama, ahead nga. Sancho, born 544 BC. Died 496 BC. So, ganun siya katalino. Na the best talaga, mag-conquer ka from within. Halimbawa, punta natin itong Pilipinas, sila na may control. Sinabi ko naman dyan, the unprecedented subtle conquest. Lahat ng sa gobyerno, hawak na nila. While dito sa mga countryside natin, naglalaban yung uniform service natin, yung mga military natin, laban sa mga NPA, sa mga propaganda ng mga NPA. Siyempre, sino ba ang mga front ng mga NPA dito? Iba dyan, di ba? Mga may matatalino pa. Magano'n sila. Ganun ho. Bine-brainwash nila. At isa sa mga sikreto ng mga NPA ganito. Lason. Ano yung lason? Sa pagkain, nilalagyan iyan nila ng kung ano man, laced iyan. Kaya nga yung tao galit. Naaantig yung galit kasi na-map out na nila yung brain, na-map out na nila yung emotions ng tao, tendencies ng tao, na-map out nila iyan. Tapos, sinasaksakan pa iyan ng doktrina ng mga komunista. Ewan ko anong mga doktrina ng mga salot na yan. Meron pa nga dyan isang congresswoman sa Congress ngayon eh. Ano siya, yung member, paano siya naging, yung party list. Yan. Ewan ko ba, bakit yung party list na yan, mga NPA ba dyan, dapat kasi yan, binabasura yun sila eh. Mga party list na mga ng NPA, kalaban kayo ng gobyerno, tapos tumatanggap kayo ng sahod ng gobyerno. Recruiter kayo ng mga matatalino rito, nilalaso ninyo. Sa Pilipinas, recruiter pala kayo. Ngayon, ito naman, panawagan ko naman sa mga matatalino na mga nauto ng mga NPA. Ito lang ang sekreto nila. Buksan natin. Tulungan nyo ako, sama-sama natin buksan yung sekreto nila. Pag kumakain kayo, pag umiinom kayo, pakiramdaman ninyo. Pag something meron sa loob ninyo, para bang naaantig yung galit mo, nag-uusap kayo, meron kang galit na kakaiba, tandaan mo yung pagkain dahil sa pagkain iyan. Kargahan ka pa ng doktrina, ng mga katuruan. Spirito kasi yan eh. Spirito ng demonyo. If you inflate Communist China flag, you will see the dragon, two-eyed red beast with 8 horns. Yan. Kita nyo na mga kababayan ko. Ngayon yung mga matatalino dyan, gaya nga na isang matalinong dati guest sa isang TV station,
Sabihin ko pa ba rito kung anong TV station na yun? O pang umaga yun eh. Time yun ni buhay pa yun si Kuan, si ano ba ito? Excuse me po! Ganon, inuubo, ganon ba? Tapos yung kopi ko, ano ba yung sabi niya? Kaping barako daw. Ganon siya. Bili na kayo, ganon ba? Ang host kasi nung time na yun, isang malaking lalaki, yung, sino ba to? Si Zubel ba yun? Actually, nakausap ko naman sila eh. Siyempre, yung host nila, yung isang guest nila doon, isang UP professor. Opo, UP professor, abogada pa. Talagang tinawagan ko. Dahil ako ng dial, natapos na lang yung programa nila. Talagang hindi man lang ako pinapasok doon. Kasi gusto ko talaga tatanungin. Siyempre, alam nyo na, pag nagtanong tayo, asahan nyo na mauwi sa debate yun. At siyempre, hindi naman sa pagmamayabang, hindi ako natitinag sa ganyan. Alam mo iyan dyan sa Philippine Coast Guard, dyan sa Coast Guard Education and Training Command, at dyan din sa Philippine Coast Guard Headquarters. May mga nakausap ako dyang abogado, at isa pa nga dyan yung Japan expert. So shout out pala sa JICA, no? Japan International Cooperation Agency, JICA. Doon sa inyong Japan expert on tsunami, Japan expert, no, on tsunami. So hindi naman intention ko para ipahiya siya. Nagtatanong lang din naman siya, no? Ayaw ko naman na madagdagan yung kahihiyan niya. Although na ayaw ko, hindi naman sana intention ko ng ganun. Gusto ko talaga sana mag-share din ng idea. Ang balak ko talaga sana noon, dahil hindi niya nasagot yung aking tanong, kukunin ko yung whiteboard marker, lalapit dun sa whiteboard, isusulat ko lahat kung anong nasa loob ng isip ko. Kasi ako, bagaman ako'y tawag nito, nagtatanong lang din naman, hindi naman ako expert. Although yung tanong ko hindi niya kayang sagutin, pero siyempre relevance naman, related, legal na question naman, sensible question naman. Ayaw ko na lang gawin yung ganon. Pero alam ito, shoutout sa iyo, Chief Feliciano Ruel. Chief, shoutout sa iyo, ikaw ay nakaalam ng sagot ko na yon eh. Sinabi ko sa iyo lahat, hindi ko naman nasabi lahat, hindi ko pa na pero nabigay ko naman sa iyo yung sagot ko doon. So ganun lang ho, nung tinawagan ko doon yung yung host na yan, kasi may guest nga sila, no? Kung ano nung pinagsasabi. Opo. Nakahanda ho ako kahit na dahil abogada man siya, professor siya, I do not care. Kasi alam ko, narinig ko yung mga pinagsasabi niya, nasasaktan yung tenga ko eh. Tapos nasasaktan yung loob ko, na para bang hindi ko mapayagan na daldal ka ng daldal dyan. So what ngayon kung abogado ka? Gaya dyan sa kasama ko sa Philippine Coast Guard, nag-retired na siya, ininsulto pa nga niya ako eh. Salita ka ng salita dyan, hindi ka naman abogado. Siyempre ako dahil senior ko siya, matanda siya sa akin. Siyempre bilang alam ko ang doktrina ng uniform service, ginagalang ko pa rin siya. Siyempre suot niya yung uniform niya, siyempre ginalang ko siya dahil sa uniform niya. Pero yung pagkatao niya, siyempre wala na sa akin yun. Ayaw ko lang basirain yung doktrina namin sa loob. Pero sinagot ko siya. Tinuro ko dun sa mga kasama ko kung paano sagutin iyon. The same is true. Yung guest ng babae na yan, taga-UP na professor na abogada pa. Ang tanong ko doon, bakit? Abogada ka, professor ka. Ikaw ba yung batas? Stupil ka agad yon. Pag sumagot siya yung batas, sige, anong basihan mo? Anong batayan mo na ikaw ang batas? Ikaw ba yung konstitusyon? Napakawalang hiya mo. Napakabastos mo. Madali lang ho iyon. Para malaman natin kung anong tinatago niya. Kasi hindi makatingin diretsuhan yan eh. Kasi pag titingnan mo sa mata, makikita yon. Makikita yung mga kademonyuhan sa loob ninyo. Ang kasinungalingan ninyo. Makikita yan. Pating na sa loob ng isip, makikita yon. Pati pakiramdam. Kasi una, nagsasalita ka. Sabi nga ng Biblia, sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. So sa pagsasalita niya, malaman mo anong loob niya. Pero makikita yan. Kaya nga maraming panahon na yon sa Biblia na nandito yung Panginoon, siyempre, nababasa ng Panginoon yung pakiramdam nila, yung puso nila nakikita ng Panginoon. Hindi ko naman sinasabi na ako'y Panginoon. Siguro sa kakalikutan ng isip ko,
at sa mga matagal na panahong mga talinong naipon, tinatago ko, siguro nag-develop sa pagkaloob ko na ay pwede pala makita iyon. Opo, pwede yan. Ngayon, regarding naman dito sa host na yan, sa NPA na yan, nangre-recruit sila, ginagago nila tayo. Kasi ganun talaga ang isa sa mga perfect na war. Sabi nga sa kasabiang Tagalog, niluto sa sariling mantika. Mantakin mo, i-corrupt mo yung gobyerno, nakawin mo, i-destroy mo yung mga institusyon, i-destroy mo yung doktrina ng uniform service, sabihin mo man, mga vanguards natin dyan, mga academies natin, i-destroy mo yan. So that is corruption. So welcome ho sa inyo sa Supreme Court and sa lahat ho ng government agencies. Welcome ho. Ang karangalan po sa Diyos, hindi po sa akin. So welcome. Feed naman yan, nandiyan naman yan sa internet. Madali lang ho i-search iyan. Siyempre, ganun lang ho talaga. So doon ho natin makikita mga kababayan ko, mga kapwa ko Pilipino, na ang corruption by definition iba ho doon kaysa etymology or etimon, the beginning. Ganun ho. Iba. Kaya mahalaga sa mga sinasabi nila, halimbawa tulad ngayon, 4th day, pang-apat na araw ho ng impeachment dyan sa Senate, live din ho iyan. Baka sabihin nyo, bakit ako nakisabay pa? Mas mataas yung rating ng mga yon. Wala akong pakialam sa kanila doon. Basta akin, matapos ko yung assignment ko about the beast. Na sa gera, hindi mahirap maipanalo yung gera pag wala kang provision. Alam mo ito ng mga military minds at saka isa iyan sa military doctrine. So mahirapan ho sila na minsan mahirap ipaliwanag gaya nga ng sinasabi natin paano maipanalo kahit yung mga siyempre sheer luck. Siyempre kalooban din ng Diyos iyon na ingatan si George Washington para ho maitayo ang Amerika. Ganun lang ho. Ganun lang ho talaga. Talagang may divine power talaga. Kaya nga na-share ko yun meron pang isang account dyan sa Amerika na binaril siya, hindi siya namatay. Mga marksman yun So, ganun ho, about sa provision. About sa provision, economic, tapos change the population from within. Ganun ho talaga. Kaya sinong nakahawak ng mga ahensya ng gobyerno natin, yung shoutout sa kaya Attorney Vic Rodriguez, Attorney. Since na-identified mo naman itong si Pangandaman tsaka si Bersamin, talaga masabi din natin pag i-DNA sila, tanim sila ng dragon. Sabihin nila halimbawa, maka-Pilipino sila, malabo. Yung galawan ng dalawang iyan, hindi naman ho maka-Pilipino. Tsaka alam na alam ho, kita naman sa mata, kita sa mukha, tanim ng dragon. So this may sound xenophobic or aggravating or stirring up anger to the against sa mga Chinese people or against sa Filipino-Chinese. No, hindi. Ako, ini-inform ko lang kayo kasi isang halimbawa, during doon sa Korean War, namatay nga doon si Yap si Sir Yap, Chinese yun, apelyido pa lang niya, Yap, Chinese yun. Diba? Filipino-Chinese. So, ito naman sa atin, bahala kayo. Whether it be you are, do you have or you are a Chinese full-blood, half-blood, or Filipino-Chinese kung ano man, talagang kung Pilipino kayo at makabansa kayo, ano yung galaw ninyo? Bakit ganyan yung galaw ninyo? At ang inyong sikreto, hindi na ho sikreto iyan. Hindi ho sikreto iyan kasi sinasabi iyan sa Ecclesiastes chapter 12 verse 14, I think, if my memory was correct, tingnan natin sa Biblia, wala hong bagay na maitatago. Talagang bubuksan talaga ng Panginoon iyan. And God will not allow itong dragon, si Lucifer Satan na traidor, na ubusin mo kaming Pilipino rito. No. Hindi. Hindi pwede yun. Inahamon ko nga siya, laban tayo, sikreto sa sikreto. Kung gusto mo ng between, Baphomet, may between. Laban tayo, harapan. Gusto ko talaga harapan. Gaya ng demonyo dyan sa may Binondo, nung hinit-inaran ako dyan, 2004.
Nung tumingala ako sa langit, nakita ko yung mukha ng demonyo, kulay gray, talagang mata kalahati lang ng mukha, bibig na kanganga pa ganyan. Nagulat ako, nagtaka ako, sabi ko, ba't ganun yun? Pero never ho ako natakot. Hindi ako takot. Alam na alam nyo yan. Gaya ng mga itim yung mata dyan sa isang mall, nakita ko. Ilan yun eh. Meron pa nga isang babae dyan sa isang mall dyan sa Manila din. Talagang hinawakan ko yung classmate ko eh. Tapos sininto ko, tumayo ako sa harap. Talagang meron talagang may tawag yan, may nagbabato talaga. Tapos nung makita ko, kasi naglalakad kami, hinahanap ko ng hinanap, pinakita ko nakaupo pala yung babae. Yung kasama niyang lalaki, tinitingnan, kinakausap siya. Pero nagtitigan kami. Hindi ako kumurap, hindi rin siya kumurap. Pero siyempre, napaiktad siya. So what ngayon kung napaiktad siya? Pero ako never. Hindi ako takot sa inyo. Sayang naman tong between sa kamay ko, kabilaan ito. Ngayon, alam na alam nyo. Dati ang alam nyo lang, may between kabilaan. Ngayon, alam na alam nyo na, meron pa palang pyramid at may mata. At may mga sikreto pa rito, siyempre hindi ko na ilalabas lahat yon. Kung harap-harapan lang, siyempre, sinasabi ko ano ba ang sikreto ni Lucifer Satan, sinabi ko naman yan, 2010, ang sikreto mo, hindi lang ikaw ang may alam. Alam iyan. Tingnan nyo, ipopost ko mamaya yung hinahamon ko dyan ng mga tanong. Pwede ho yan. Pwede nyo nang isearch yan, itanong nyo kahit kanino. Si Google, tanong nyo. Si Wikipedia, itanong nyo. Kahit sino ho, kahit yung mga Bible school dyan, tatanong nyo. Tanong nyo lang ho. Kasi sabi nga ng Panginoon sa mag-usap tayo, yung sa Isaiah ba yon? Isaiah 1:18 or 1:22 na mag-usap tayo. Sabi na nga eh. Ecclesiastes 12:14. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Ngayon, baka sabihin nyo, hindi, sa judgment pa naman pala yun eh. Kahit sa panahon ngayon, nung nabuhay, nung umiiral ang Panginoon dito sa lupa, nangaral siya, siyempre pati yung sikreto, binubuksan niya yun. Bakit? Sabihin mo, may mga bagay. Ganun. Kaya nga nakasulat sa Biblia eh. Kita ng Panginoon, nababasa ng Panginoon ang kanilang isip at ang kanilang saloobin. Ngayon, baka sabihin nyo, totoo yun? Totoo yun. Noong 2008, meron dalawang babae doon sa palit, isang dalaga at isang may asawa. Pero na-meet ko yung isang yung dalaga, mas nauna muna yung teacher. Teacher namin sa Mandarin. Maganda. May anak na siya eh. Siya yung humima sa akin dito sa Balakang kahit na nandun yung mga kapatid doon sa entrance, sa labas kasi ang dami eh. Hinimas niya ako rito sa Balakang, tinabihan niya ako sabay hinimas na inayos niya yung damit niya. Ganon. Alam ko yon. Siyempre may pagkatorpe, may pagkamanid, may pagkatanga. Siyempre kasi ang aking sadya hindi naman para maghanap ng babae o mambabae doon. Hindi naman ganon. Meron akong ugali kasi siyempre hindi ko nasabihin. Hindi naman yung sadya ko yung ganon doon. Tapos sa isang kapatid din doon, dalaga siya. Kalos kasing tangkad ko eh. Ganda. Ang puti, akala mo nga labanos eh, kaputi. So ganon lang yun. Talagang yung mga sikreto ninyo, hindi sikreto yan. Actually marami, no? Sa trabaho, doon sa may, alam nyo na, doon sa trabaho, alam ko na kung marami doon. Meron pa nga nag-endorse sa akin doon, dalaga niyang anak eh. Pero siyempre, ayaw ko naman mag-salita. Siyempre, ayaw ko mag-con kasi marami akong iniingatan. Ngayon, baka sabihin nyo, hindi ko alam. Ayaw ko lang mag-drop name. Sabi ko nga sa inyo minsan, hindi dahil sa hindi ko sinasabi, hindi alam. Alam ho yun. Alam. Ngayon, sabi nga dito, God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or bad. So mga bagay na yan, mga sikretong bagay na iyan, hindi pwedeng hindi tayo magsalita. Kailangan ko hong magsalita kasi nanganganib, may panganib ho. Manganganib at may panganib talaga at nakita naman natin yung effect ng corruption. Again, yung etymology or etymon ng corruption is to break.
is to destroy. From the Latin corruptio or recompare or rompere. Com is together, rompere is to break. Break together. Tingnan nyo naman yung doktrina, institusyon natin, nagkanda sira-sira. Kasi kung ako halimbawa, Coast Guard officer, I know the doctrine. Moral and welfare. Meron tayong taong nagserbisyo diyan, 23 years entitled na sa optional retirement. Bakit hindi ko pa retirein yan? Bakit personalin ko? Meron namang direktiba, that is a legal order. That is a black and white. That is authority. That is an order that should be consummated. Bakit hindi ko i-allow iyan? Bakit sa pawan ko 1 star lang ako halimbawa? Sa pawan ko yung 4 star? That is a violation of the chain of command. Malinaw iyan. A violation of the chain of command. Ano pa? Ilabas ko na rito ibang sekreto. Job description. Mission and function ng isang opisina. Saan ka makakita may direktiba? Lagpasan mo yung mission and function mo. Sakit ngayon ulo mo, mama, no? Yan ang problema. Researcher ako dyan sa Philippine Coast Guard. Bakit ako ganituhin? Instrumental. Alam mo ito ni sir. Instrumental sa alin? Paggawa ng Coast Guard Code of Conduct. The Coast Guard Code of Conduct. Hindi ba ako tumulong dyan? Alam mo yan ni ma'am, si Ma'am Michi. Ma'am, alam nito ni Ma'am Michi. Ma'am, shoutout sa'yo. Hindi na lang kita banggitin lahat dito. Baka malaman nila kung sino ka dyan, ma'am. At mapolitika ka pa. Ma'am, salamat. Kahit saan kayo napunta, binabanggit mo yung aking pangalan or contribution. Opo. Ganun lang ho iyon. I was instrumental doon sa isang ginagawa nilang libro. Binigay ko naman yung mga talino ideas ko doon. Hindi nga ako nahingi ng promotion. Hindi nga ako nahingi ng kapalit noon. Ako gusto ko lang talaga tumulong. Alam yan dyan sa Coast Guard Medical noong 2022 nung kinausap ako ni doktor, yung babae, nakalimutan ko yung pangalan. Sinabi ko sa kanya. Tapos yung mga ideas ko na kinontribute ko dyan sa Philippine Coast Guard, tulad na lang yung sa color guard. Yung right guard tsaka yung left guard, pinagsabay ko yung execution niyan. Ginawan ko ng paraan para mapagsabay yan or mapaganda yung pag-execute sa rifle guard, no? Sa color guard, color guard. That was way back 2001, before the Coast Guard anniversary. That was October of 2001, no? Prior the anniversary, the day. Ginawan ko ng paraan yun para mapagsabay yan. So see, ganun lang ho yun, mga contribution ko dyan. However, hindi man tayo binigyan ng award, siyempre, siguro para sa iba, insulto yun kasi sobrang tagal na, no? Sobrang tagal, isang hamak lang na apprentice si apprentice Jesus Sukgang Jr., nagawa ng paraan yun para mapagsabay. Siyempre, worthy of appreciation, worthy of acknowledgement yun. Tapos, noong December 30 of 2001, nasunog itong si SM Valeria Delgado Street, dyan sa yung sunog nag-umpisa doon sa may Valeria. Tapos, kumalat yon. Siyempre, maigin na lang lumapit tayo. Salamat sa Diyos dahil malakas loob ko Yun, naligtas yung ibang mga kotse doon. Tapos, yung apoy hindi na alis kumalat. Tapos, hindi na sumabog yung kotse. So, lalaki sana talaga ang sunog na iyon. Ganun lang ho. Siyempre, salamat sa Diyos dahil ako nagtaka man, hindi sumabog yung kotse, bagaman yung apoy nandun na sa tangke. Umakit na ganyan, no? Doon sa tangke kasi umaagas na yung, doon yung gas. May umaagas na Makita na nga, may apoy sa gilid ng tangke ng kotse, may apoy doon, umakit doon sa may cover, yung sa tank cover, yung susian. Andun na yung apoy, umakit na Maigi naman, nung pagtayo ko din, isprayan ko, hindi sumabog Kasi umaangat na, lumalabas na, siyempre may fumes yun, no? Siyempre, alam mo naman yun, siyempre gasolina yan So, ganun lang Kung ako halimbawa 1 star, hindi ko gagawin yun. So, ganun katindi ang isang kapangyarihan dyan, yung corruption. By definition, by dictionary, by definition, iba yung meaning nun. Opportunity or opportunistic in a sense. Pero sa etymology or etymon, corruption is to destroy. Break is to break together. So that is the word
corruption sa etymology. Ngayon, itong beast na ito, lahat yan gamit niya. Sinabi ko naman dyan sa inyo, yan nakapost naman dyan. Shoutout pala, kababayan PH, maraming salamat sa iyo. Napansin ko ilang araw ka nang nanonood ng aking Facebook Live. Maraming salamat sa iyo. At congratulations sa channel mo. Talaga ang dami mo palang follower, 800,000. Ganun ka na pala kalaki. Akin, umpisa, bagito pa lang ako kumbaga. Shoutout sa iyo. At shoutout na rin kay Attorney Libayan. Attorney Libayan, maraming salamat sa iyo. Yung YouTube channel mo pala, kung saan nakipag-debate ako doon sa isang komentarista regarding doon sa kay then candidate, now president natin, Marcos, candidate siya that time kasi may pending siya doon kaso sa may COMELEC. Nag-usap kami doon. So may ginawa akong mga comment doon. Sabi ko nga, hindi naman ako abogado. Ako naglabas ng ba ako ng mga ideas, mga pinupuntos ko. Yung pala, yung mga pinupuntos ko na yon, 3 weeks after, naglabas ng ang COMELEC and Bank resolution na granting then candidate Ferdinand Marcos to run for president. Ang ginawa nilang mga quotations doon, halos yung kaparehas doon sa sinulat ko sa YouTube channel ni Attorney Libayan. So Attorney Libayan, maraming salamat sa iyo. Although na hindi ko man na-picturean na yun lahat, hindi ko nakuhanan, hinahanap ko nga yun Kasi siyempre, malaking bagay yun, Hindi naman ako abogado, pero nakapagbigay ako ng comment na siya din namang naging halos kapara din sa comment doon ng COMELEC. Yun nga lang, COMELEC and Bank, yun nga lang, mas nauna yung aking ginawang comment doon sa YouTube channel ni Attorney Libayan. So, salamat din sa iyo, Attorney Libayan. At saka kay Attorney Vic Rodriguez. At shoutout pala kay Attorney Ma'am Rowena Guanzon. Talagang kabayan. Talaga naman, Ma'am, ano ka ba, Ma'am? Pinklawan? Dilawan? Dilawan to si Ma'am So at least, Ma'am, ikaw may prinsipyo ka kasi by your profession as a lawyer, alam mo talaga yung truth in justice. Alam mo yung law. Law is not a toy. It is a weapon of truth in justice. Senator Miriam Defensor Santiago. Law, share ko nga. Ay, shoutout sa iyo, Tita Nancy. Maraming salamat sa iyo, sa mga kaibigan ko, mga bago kong followers, mga bago kong friends, sa mga classmate ko dyan sa La Paz National High School. Talaga ang laki ng ambag ninyo. Dumadami yung aking views Salamat to. Wala pa naman akong sahod dito. Ito. Yan. Law is not a toy. It is a weapon of truth and justice. So, shout out sa iyo, Ma'am Rowena Guanzon. At sana, come 2028, isa ka na sa maging senador. Sana isa ka na sa maging senator ng Pilipinas. Kasi maraming senator naman, alam naman natin, tanim ng dragon. DNA will reveal secret bloodline. Law by definition, law, quote, right is always given, unquote. Sana, sabagay kasi walang hiyain ng iba 2 beses nagpakasal, meron pa isa dyan, bendalo pa. Grabe kayo. So, Amerika, alam naman ninyo kung sino yung mga tinutukoy ko. Kita naman sa mata, kita sa mukha. And by their action, confirms who they are. Their action is not for the people, of the people, by the people. Abraham Lincoln. Hindi makatao yung kanilang galaw. Hindi kayo makatao. Hindi kayo maka-Pilipino dahil hindi kayo Pilipino. Hindi kayo Pilipino. Tanim
kayo ng dragon. Ganon lang ho iyan. Tanim kayo ng dragon. Ganon lang ho. In times of war, we are at war. We are at war. Paano ka makipaggera? Perfect war. Hindi ka makipaggera, but then you have to conquer. You control the economy. You control the trade. You control the rice. Control the sugar, the oil, energy. You control it. Then the whole country will be yours. The very potential, mga talented, to the young, talented, the brains ng Philippines, sa iyo yan. And by precision, pwede mo silang sirain isa-isa. Out of the 116 million Filipinos, implant device, nagkakamali kayo. Bulgar kayo ngayon. Ngayon, Amerika, to the Central Intelligence Agency, I submit to you. This, I submit to you that. Panglima, to. Yan yung panglima. Okay? Ganon ba kahina yung Spanish scientist na yan? Gumawa siya ng brain implant, tapos yung toro nga ay napapahinto eh. How much more isang Pilipino na walang kwenta? Paano nalaman sikreto ninyo? Paano yung inyong sikreto perfected over time, by time? Paano iyan hindi umubra? Ibig sabihin, merong mas higit na kapangyarihan, mas matalino sa inyo. 1 Corinthians chapter 1 verse 18 to 24, ang sabi nga sa Biblia, Christ is the wisdom and the power of God. Siya ho yung karunungan ng Diyos. Coincidence, Jesus man pangalan ko, well, I am not Christ. Pero pasalamat ako sa Panginoon sa pagkaloob ng mga karunungan na hindi ko naman hinihingi. Totoo bang sabi ng Panginoon? Totoo po iyan. Bumalik kayo sa aking saway. Proverbs 1:23. Narito, ibubuhos ko ang aking espiritu sa inyo. And I will make known my words to you. Ganun lang ho. At doon sa 1 Corinthians chapter 1, 26 to 28, meron doon eh. Ang pinili ng Diyos sa sanlibutan, yung mga hinamak. Yung mga walang kwenta. Di ba hinamak-hamak niyo ako dyan sa Coast Guard? Kahit sa probinsya, kilala ako, hinamak-hamak ako eh. Titinda ako ng isda, kung ano-ano na lang. Basta kung ano-ano na lang. Kahit ngayon sa Coast Guard, hinahamak ako dyan eh. Ngayon nga lang, yung ibang mga hamak sa akin dyan, hindi naman umaharap. Pero alam ko rin kung sino-sino yung iba sa inyo dyan. Hindi lang kayo makaharap dahil pag ako nagsalita, masaktan kayo. Masasaktan din kayo. Tulad ikaw, ma'am, masasaktan ka talaga, ma'am. Talagang sabihin mo na walang hiya ka. Dahil sa hiya mo, hindi mo ako hinarap. Isang taon na 14 months na. The day na ako'y humingi sa iyo ng audience para manalangin sa iyo. 24 years, almost 24 years ako ma'am sa serbisyo. Ni minsan pa lang akong humingi ng panalangin sa inyo. Hindi nyo ipinagkait mo. Hindi mo ibinigay, ipinagkait mo. Ipinagkait mo iyan ma'am. Hindi pa naman kita dinadrop name dito, pero may araw talaga yan ma'am na maghaharap din tayo. Siyempre, ito naman, documentary naman ito. Siyempre, may panganib talaga sa bawat buhay ng tao. Siyempre, 1 star itong mga ito eh. Tapos yung asawa niya, 1 star, I think, na-promote na yata yan sila eh. No? Si sir, mabait din ito, pero nagtaka ako, ganun pala. Siyempre, nag-iisang laman yan, no? Yung babae at lalaki, magiging isang laman yan. Siyempre, magkakadiwa sila. Siyempre, ganun siguro. Pero the day na bumaba kayo doon sa taas nung nag-submit ako ng aking letter kay Commandant para sana mag-apila kay Commandant, classmate, hindi na lang kita i-drop name dito. Nakita ko naman sa mata mo, nabasa ko yun. Hindi ka man magsalita, sabihin ko na sa'yo dito ngayon. Alam ko yung kung ano man. Kasi ang mata mo nakita ko, nababasa ko yun. Siyempre hindi na lang kita susunugin dito, magkaklase tayo, pero ganon kayo. Narinig mo naman yung sinabi ng kanyang asawa, imbis na nung panahon na ako'y bagsak, ako'y lugmok, dapat sana i-moral ka, i-boost, i-lift ang moral mo.
by the doctrine ng Philippine Coast Guard is to saving lives, no? Saving lives and property. Eh how much more kung may camaraderie, uniform, dati akong Coast Guard. Tinanggal lang ng kanyang asawa, dapat i-lift niya rin yung moral, hindi yung sa dami ng pwede niyong sabihin sa akin, ang sabihin ba naman hindi mo na yan mababawi yung pera. Ganon. Sana, pangpahay moral, kahit salita lang na, sige, gawa natin ng paraan yan, gawa natin ng solusyon. Sa dami ng pwedeng sasabihin, pera pa. Ganon ba? Ayaw ko na lang magsalita, pero syempre, ang pinakatanong ko na lang siguro sa tamang panahon, bakit, sir? Ikaw ba yung batas? Sino ba ang magdidetermine at magsabi na hindi mo na mababawi yung ganon? Batas ka ba, sir? Tandaan nyo, lahat tayo dyan sa gobyerno, we took an oath. We took an oath. To God and to country. By law, we took an oath. Kayo sir, lalo na kayo. Tapos ganun yung ginagawa nyo. So ganun mga kababayan ko, sa digmaan talaga, marami ho, by provision. Ang ating ekonomiya, hawak na nila. Asukal, bigas. Tingnan nyo naman. Presyuhan ng bigas umaabot, sibuyas na nga lang, sibuyas na sibuyas, Bakit hindi mahinto yung smuggling ng mga sibuyas, bawang, so on and so forth? Alam na. That is war. Bakit nga hindi na sampahan ng kaso yung economic sabotage yung mga yan? Bakit ganon? Ganon ba kahina yung intelligence fund? Ganon ba kahina yung confidential fund? So Amerika, panawagan ko lang sa inyo. Sana gumising naman kayo, Gising-gising din. If you allow the communists to control the entire country, where for a fact, where were they during World War II? Where were they when they were licking their wounds? So, yung warning na yan sa atin, sa pelikula man yan, Snake in the Eagle Shadow, or although na title lang naman yun, but then it has significance. It has its significance and value today. Capitalism copied, emulated by the dragon, and wants to unseat America as the world superpower. Ganun ho. Bakit? Sa Amerika, nabili ba nila yung mga farmlands doon? Ilang hectares yun? Ang dami nun, acres. Pero yung Amerika, bumili sa China ng lupa. Nakakabili ba? Para mag-own ka ng lupa. Di ba? Hindi. There should be reciprocity. There should be reciprocate. Ganon yun. Mga farmlands na malapit pa sa mga military installation. Ano yun ang tawag doon? You conquer the enemy, not engaging in war. You avoid war, but you have to conquer them. Philippines being conquered. Sila na may hawak lahat dito Isa sa kinaiinisan ko dahil mahirap ako. Taniman ka ng implant device. Alam ko ito, this was 1998. 2009. Ano? This was 2006 or between 2006 and 2008. Assigned pa ako noon sa Coast Guard Education and Training Command. Doon sa barracks. Kinuha nyo na yung handprint ko. Iniscan nyo yung handprint ko. Tulog na tulog ako noon. Pero ramdam ko yon. Ganon lang yon. Hindi ko lang sinulat kung anong araw. Kasi basta natandaan ko yon. Hindi ko lang sinulat. So, napahaba-haba na tayo. Pero at least nabulgar natin dito yung dragon. Ang gaganda ng babae ninyo. Ang puputi ng hita. Ganon Pati yung media natin, hawak ninyo. Yung mga pelikula, hawak natin. Nag-i-infuse kayo doon ng inyong mga ideology to shape the minds, to control the minds, to sway, to influence the minds of the Filipino people. Yung education system natin, bakit ang mga
communist dyan sa UP, bakit yung mga matatalino? Bakit kayo galit sa gobyerno? Dapat tulungan nyo yung gobyerno. Yung mga party list dyan, na mga NPA, ganon kayo kagago. Involved pa kayo sa mga flood control kung ano pa. Bakit hindi kayo kumukontra? Sa mga kung meron mang pinapasang ano dyan, ba't di kayo kumukontra? Ginagamit pa ninyo yung pera ng gobyerno para mang-recruit ng mga NPA, ginagago ninyo. Babae katapat. Ngayon, pasensya na kayo, although hindi man ako bakla, talagang masabi kong gaganda ng mga babae ninyo. So, ganun na lang o. Shoutout sa inyo at kita-kita tayo mamaya or bukas na lang siguro, God willing. Salamat ng maraming salamat sa inyo. Sa Diyos po ang karangalan at ang kapurihan. Amen.